love stories. Ang ilaw ng tahanan ang siyang gumagabay at nagbibigay kalinga sa kanyang mga anak. Siyang source ng liwanag sa tahanan sa tuwing bumabagsak na ang moral ng kanyang pamilya. Ikaw, kabarangay, para sa iyo ano nga ba ang role ng isang ina? Dear Papa Dudut, ako nga po pala si Risha, 18 years old at lumaki sa poder ng aking ama na 45 years old. Mag-isa niya akong tinaguyod, kahit ang hirapan ng buhay. Hindi niya sinukuan ang pagiging ama sa akin, kabaligtaran naman yon sa aking ina. Hindi ko na nakilala po ang aking ina at sanggol pa lamang ako noong iniwan ako ng aking ina kay tatay. Naging ina at ama tuloy si tatay sa akin. Hindi na siya nag-asawa pa. Sa akin niya ibinuhos ang buong buhay niya. Kaya palagi kong pangako na babawi ako sa kanya. Oras na makahanap ako ng magandang trabaho na maayos ang pasahod. Kasi lahat ng kailangan ko ay binigay ni tatay. Alam kong madalas na siyang nagkakasakit para lamang buhayin ako, Papa Dudut, pero hindi niya yon pinapakita sa akin. Lagi niyang inuuna ang kailangan ko. Hindi ko na nga maalala kung kailan siya huling bumili ng gamit para sa sarili niya. Ang mga napaglumaang damit ng mga kakilala namin ang siyang pinagtitiisan niya. Isa lang ang sapatos niya. Kahit naghihingalo na at rugby lang ang pinagsasalba niya. Lagi kong sinasabi sa kanya na unahin na niya ang pagbili ng sapatos. Pero sabi niya hindi naman daw kailangan dahil mas komportable siya sa tsinelas kapag nagtatrabaho. Mabuti na lamang at pinapayagan siya sa trabaho na magtsinelas. Naputol kasi ang ilang daliri sa paa ni tatay. Hindi naman siya nagkukwento tungkol doon. Kaya naisip ko na baka naaksidente siya sa trabaho. Awang-awa ako kay tatay kaya madalas ang hiling ko tuwing kaarawan ko ay mabigyan siya ng magandang buhay. Kaya lang sa aking debu ay may iba akong hiniling, Papa Dudut. Happy birthday, anak! Salamat, Tay. Pasensya na kung 5 instant noodles at 3 nilagang itlog lang ang handa mo, ha? Na-delay kasi yung sahod ko. Ayos nga to eh. Alam nyo namang paborito ko ang instant noodles. Tapos tong tostadong pandesal na merong mantikilya. Perfect! Salamat, Tay. Walang anuman, anak. Basta para sa'yo. Babawi ako sa'yo sa susunod. Kapag nakuha ko na yung sahod ko, mamamasyal tayo. Pasok tayo sa mall. Tingin tayo ng mga damit mo ron. Naku, wag na po, Tay. Alam nyo namang hindi ako mahilig pumasyal sa mall. Saka baka mapagastos lang tayo ron. Pumirmi na lang tayo rito sa bahay. Manood tayo sa cellphone ko ng pelikula. Magpapadownload ako riyan sa internet shop sa kabilang kanto. Para sana may magandang mangyari sa birthday mo. Debut mo pa naman. Dapat espesyal. Hindi pa ba espesyal tong birthday ko ngayon? Ang sarap ng pagkakaluto nyo ng instant noodles. Hindi nyo tinipid sa mantikilya tong pandesal. Ano pa bang mahihiling ko? Salamat sa pag-unawa, anak. Hayaan mo, babawi ako. Ako ang susunod na babawi sa inyo, Tay. Ang dami nyo nang ginawa para sa akin. Ako naman dapat. Hindi naman kita inuobliga, anak. Kung ano lang ang kaya mo, yun lang ang iabot mo sa akin. Pero hayaan mo ko bilang tatay mo na ibigay sa iyo ang lahat ng kailangan mo habang wala ka pang asawa at anak. Parang ayoko nang mag-asawa eh. Kasi mahihirapan yung mapapang-asawa ko na abutin yung mga ginawa nyo para sa akin. Mag-asawa ka pa rin. Pagod na akong alagaan ka eh. Gusto na kitang ipamigay. Biro lang, anak. Ikaw na lang kaya ang ipamigay ko kay Aling Petra. Ang tagal ka ng type nun. Pansinin mo naman daw para may libre na tayong kutsinta sa umaga. Nirareto mo na naman ako sa kanya. Tigilan na nga natin yung karereto sa iba. Ganito na lang. Ano bang hiling mo ngayong kaarawan mo? Bukod sa ligawan mo si Aling Petra? Seryoso na, anak.
Sana makilala ko na ang tunay kong nanay. Ay, napag-usapan na natin to. Bakit ba kasi ayaw mong ipakilala sa akin si nanay? Gusto ko lang namang mawala na yung mga tanong sa isip ko kung sino siya, kumusta siya, naaalala ba niya ako? O kahit kung paano lang niya ako kargahin nun. Yun lang naman, Tay. Huwag niyo na sanang ipagdamot yun sa akin. Birthday ko naman. Ay, basta iniwan ka na niya sa akin. Alam ko na yan, Tay. Bigyan niyo pa ako ng ibang detalye, please. Tsaka na tayo mag-usap ulit. Risha, Tay, please. ay, kumain muna tayo. Kailangan ko ng pampalakas bago ako magkwento. Tahimik naming nilantakan ang instant noodles na niluto ni tatay. Hindi makatingin noon sa akin si tatay at parang iniisa-isa niya sa isipan ang mga alaala niya kay nanay. Nahalata kong nabalisa siya. Pero sana'y maintindihan niya na kailangan ko na ring malaman ang kwento tungkol sa aking nanay. Ang tagal ko rin yung hinahanap-hanap at wala akong may kwento sa school kapag may assignment ako tungkol sa aking nanay. Naging madamot kasi si tatay tungkol kay nanay. Gusto lang daw niya akong protektahan. Pero dalaga na ako at alam kong kaya ko nang harapin ang tungkol kay nanay. Pagkatapos namin kumain ay saka na kami nag-usap. Diretsahan na niyang sinabi ang lahat, Papa Dudut. Lorna ang pangalan ng nanay ko. 36 years old lamang siya at kay dad ko lamang siya nung pinanganak niya ako. Hindi pa siya handang maging ina noon kaya iniwan daw ako kay tatay. Sinabi rin ni tatay na marami siyang pagkukulang kay nanay at hindi raw niya naibigay ang lahat ng kailangan ni nanay. Kaya hindi niya masisisi si nanay kung umalis ito para buhayin ang sarili at tuparin ang mga nautlot nitong pangarap. Bumalik ito sa probinsya niya sa Bataan. Noong una raw ay nakikibalita pa ito sa akin pero nang tumagal ay hindi na. Pinaubayan na raw ako ng buo kay tatay. Dahil sabi ni nanay mas maganda raw ang paglaki ko kung si tatay ang bubuhay sa amin. Pagkatapos noon ay binigay din ni tatay ang picture at address ni nanay sa probinsya. Parang nabasa ni tatay na gusto kong puntahan si nanay. Kaya nagabot ito ng 2,000 piso para maggamit ko sa pagdalaw ko kay nanay. Niyakap ko si tatay at nagpasalamat. Noong gabing yon ay tinulungan niya akong mag-impake ng damit. Kinabukasan ay maaga akong hinatid ni tatay sa bus station patungo sa Bataan, Papa Dudut. Magandang araw po. Kayo po ba si Lorna? Ako nga. Sino ka? Ako po si Risha. Ikaw ang... Ako ang anak nyo. Paano mo? Birthday ko po kahapon. Ang tinatanong ko, paano mong nalaman kung sino ko? At paano mo nalaman ang bahay ko? Kay tatay po. Bakit hindi tumupad sa usapan ng magaling mong tatay? Po? Ang usapan namin, kakalimutan nyo na ako mag-ama. Bakit nandito ka? Kasi gusto ko po kayong makilala. Alam mo naman pala ang pangalan ko. Pero bakit kailangan mo pampuntahan ako rito sa Bataan? Kasi gusto ko lang pong kumustahin kayo. Ayos naman ako. Bakit may dala kang maleta? Kasi po, bala ko po sanang kung pwede lang po. Huwag mong sabihin pinapatapon ka rito ng tatay mo. Hindi pwede. Anong ipambubuhay ko sa'yo? Hindi naman po ganun. Magbabakasyon lang po sana kasama niyo. Kahit magbabakasyon ka lang dito, hindi pa rin kita kayang asikasuhin. Kaya ko naman na po ang sarili ko. Dalaga na po ako. 18 na po ako kahapon lang. Akala ko 15 ka pa lang. Ay, binobola niyo naman po ako. Hindi kita binubola. Nakalimutan ko na kasi kung kailan kita pinanganak. Ang tagal na kasi nung huli kita nakita. Kaya nga po magandang pagkakataon to para makapag-bond tayong dalawa. Kilalanin po natin ang isa't isa.
bumawi tayo sa mga nawalang taon natin. Hindi ko naman kailangan bumawi sa'yo. Kasi tanggap ko naman binalato na kita sa tatay mo. Kahit po siguro para sa akin na lang. Regalo nyo na po sa birthday ko na makasama kayo. Tapos na birthday mo, di ba? Kahit ilang araw lang po ako rito, maaasahan nyo naman ako sa gawaing bahay. Talaga? Opo, magaling ako magluto. Yan ang kailangan ko, marunong magluto. Sawa na ako sa kakabili ng ulam sa karinderya. Paglalaba, maaasahan ba kita? Opo naman po. Okay, sige, pumasok ka na. Sa sofa ka matulog ha? Baka naman mamaya umasa ka pang makatabi ako. Hindi naman po. Okay na ako kahit saan, kahit sa sahig pa. Sakto pala ang pagdating mo, kasi kailangan ko na maglilinis ng sahig. Pwede ka bang magwalis muna at mag-mop bago ka magbihis? Ang lagkit na kasi ng sahig ko eh. Opo, kayang-kaya ko yan. Saan ko po ba kukunin yung walis at basahan nyo? Nakita ko ang pagsilay ng ngiti sa labi ni Nanay Papa Dudut. Tinuro niya kung saan nakalagay ang walis at basahan. Pagkatapos noon ay nagmadali na akong linisan ang sahig niya. Ang dumi ng sahig, malagkit nga. Mukhang may natapong masabaw na ulam at bahagya lang napunasan. Hanggang sa makalikom na ng dumi at alikabok. Pero mabuti na lamang at naturuan ako ni tatay sa paglilinis. Mabilis kong napakinis ang sahig at natuwa si nanay, natuwa rin ako. Pagkatapos noon ay nagpasama siya sa akin para bumili ng mga iluluto ko raw na gabihan namin. Nagpapaluto siya ng adobong manok. Siyempre nagpabibo naman ako. Kaya after naming mamalengke, ginalingan ko sa pagluluto. Inabangan ko talaga para purihin ako ni nanay sa bawat gagawin kong pabor sa kanya. Hindi masyadong natuwa si nanay sa niluto kong adobo. Masyado raw maalat. Para raw tinipid ko sa suka. Sinabi ko sa kanya na aayusin ko na lamang pero nagalit siya. Sayang lang daw ang oras. Hindi niya inubos ang niluto ko at nagpabili siya sa akin ng barbecue sa kanto. Agad ako nagmadali para bumili kaya lang ay naubusan na ng barbecue. Naghanap pa ako kung saan-saan at hindi ako pwedeng umuwi ng walang dalang barbecue sa kamay ko. Kabado na ako noon dahil wala akong mahanap. Naligaw pa ako dahil hindi naman ako taga roon. Pagka-uwi ko ay mas lalong nagalit si nanay dahil wala akong dala. Nahiya ako noon dahil feeling ko ay mali ako. Sinabi ko sa kanya na babawi na lamang ako sa susunod. Agad niyang inutos sa akin na ibabad na lang daw ang mga labahan niya para mabilis na makusot kinabukasan. Agad ko namang sinunod sa pag-asang matutuwa na siyang muli sa akin, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Kinabukasan ay maaga akong nagising para ipaglaban na si nanay. Habang si nanay naman ay nakaupo sa sala at nagvi-videoke gamit ang cellphone niya. Rinig ko ang masayang tawa niya kahit papaano ay masaya na rin po ako. Nagmadali akong tapusin ang labahan para lamang makabanding si nanay. Excited na akong makakwentuhan siya. Kaya lang pagkatapos kong maglaba ay natusan naman niya akong ayusin ang lasa ng adobong niluto ko nung gabi. Agad ko naman yung ginawa, Papa Dudut. Naayos ko naman at nananghalian na kami. Natuwa siya dahil masarap na ang adobo. Natuwa rin ako dahil napasaya ko naman siya. Noong time na akala ko ay pwede ko na siyang makakwentuhan ay bigla siyang umalis para puntahan daw ang mga barkada niya. Maiwan daw ako sa bahay para maglinis. Wala naman akong nagawa, Papa Dudut. Sa mga sumunod na araw ay ganon din ang nangyari. Naging parang kasambahay niya ako. Hindi ko pa siya nakakakwentuhan kahit sa almusal. Lagi kasi siyang nakatutok sa kanyang cellphone at ilang araw lang dapat ako roon. Pero natagalan dahil hindi ko pa siya nakakausap ng maayos. Yun lang naman ang habol ko. Makabuo ng koneksyon sa nanay ko. Pero parang iniiwasan niya yon habang inilalapit sa akin ang ibang obligasyon, Papa Dudut.
Nay, okay lang po kayo? Malamang hindi. Nakita mo nagdadabog na nga ako rito. Meron bang masaya nagdadabog? Sorry po, nagtatanong lang naman ako. Ako ang magtatanong sa'yo. Anong balak mo? Balak po saan? Kailan ang alis mo rito? Baka naman maubos ang pera ko sa pagpapakain sa'yo. Gusto ko po muna kasi kayo makabanding sana. Banding? Magkakapera ba ako sa banding na yan? Yun lang naman po ang habol ko kaya ako pumunta rito. Pag nakabanding mo na ako, alis ka na. Pwede naman po. Ay, pahirapan ka naman bata ka, oo. Alam mo namang hindi tayo close. Anong pag-uusapan natin? Kahit ano po. Matatagalan pa ng konti bago ako mag-open up sa'yo. Kaya mabuti pa, maghanap ka ng trabaho pansamantala para makapagbigay ka sa akin ng pang-ulam natin dito. Hindi naman pwedeng ako lang ang gagastos dito. Mas masiba kung kumain kesa sa akin. Pwede naman po. Saka meron po akong 1,500 na natira sa akin. Bigay po ni tatay. Ayun naman pala. Bakit hindi mo agad binigay sa akin yan nung kararating mo lang? Hindi ko naman po alam na kailangan nyo ng pera. Walang taong hindi kailangan ng pera, Risha. Sorry po. Namana mo sa tatay mo yung kaeng-engan na yan. Parehas na parehas kayo. Parang hindi ginagamit ang utak. Mag-ama nga kayo. Nahihiya lang po kasi ako makipag-usap sa inyo. Hiya? May magagawa ba yan? Wala naman, di ba? Yan ang sinasabi ko lagi sa tatay mo nun. Huwag puro hiya ang pairalin. Umutang siya sa mga kakilala niya para may malaki kaming pera. Pero anong ginawa niya? Masyadong pinairal ang pride. Ayun, nagpakapagod sa trabahong maliit naman ang sahod. Ano nangyari? E di wala. Kukunin ko lang po yung pera. Teka, bago mo kunin yun, may sasabihin ako sa'yo. Ano po yun? Seryoso ako sa sinabi ko na maghanap ka ng trabaho, ha? Kahit pansamantala lang, maraming karinderiya sa paligid. Pwede ka rin tumulong sa pagbebenta ng barbecue dyan sa kanto. Bahala ka, maghanap ka. Bibigyan kita ng 2 araw para makahanap ng trabaho. Pag wala kang nahanap, papauwi na kita sa tatay mo. Kayo na lang magbanding. Opo, gagawan ko ng paraan. Dapat lang, hindi naman pwedeng umasa ka lang sa akin. Hindi naman po. Tsaka yung tatay mo, kung hindi naman yan tangat kalahati, papapuntahin ka rito ng 1,500 lang ang baon mo. Nag-iisip ba siya? Alam niyang hihingi ako ng pera para ipangkain sa'yo. Hindi ba niya naisip yun? Wala pa po kasing sahod si tatay. Yung 2K na inabot niya sa akin, galing pa yun sa ipon niya para sa pangpaaral ko. 2K pa lang inabot sa'yo. Bakit sinasabi mong 1,500 lang? Ang bata mo pa pero marunong ka ng kumupit. Pinamasahe ko po yung 350, saka po pinambili ko ng bracelet niya yung 150. Anong bracelet? Regalo ko po sa inyo, yung iniwan ko sa tokador niyo sa kwarto, yung may puso po at angels. Ah, yun ba? Ano ba yun? Akala ko may nakaiwan, tinapon ko na. Nasaktan ako ng laitin ni nanay si tatay. Nasaktan din ako ng baliwalain niya ang bracelet na regalo ko sana para sa kanya. Pero hindi ko yon pinahalata at nagpaalam ako sa kanya para kunin na lamang ang 1,500 pesos. Pero bago ko yon gawin ay pumasok muna ako sa banyo para umiyak. Tahimik kong iniyak ang mga masasakit na salita ni nanay Papa Dudut. Naghilamos ako pagkatapos para hindi mahalata na namumula ang mga mata ko. Nagmadali na rin akong lumabas ng banyo para kunin naman ang 1,500 at iabot kay nanay. Mabilis niyang kinuha yon at umalis ng bahay. Mamamasyal lang daw siya. Ako na raw muna ang bahalang mag-ayos sa bahay. Sumunod naman ako at pagkalinis ko ng bahay ay lumabas ako. Sinunod ko ang bilin ni nanay na maghanap ng trabaho. 2 araw lang kasi ang palugit niya bago ako pauwiin kay tatay. Halos makaawa na ako sa kantin sa isang elementary school para magtrabaho roon pansamantala. Pinayagan naman nila ako pero sobrang baba ng sahod. Kinagat ko pa rin kesa naman sa wala. Nagsimula na ako magtrabaho roon kinabukasan. Arawan naman ang sahod kaya naiuwi ko kaagad kay nanay ang pinagpaguran ko. Pero hindi pa rin siya masaya, Papa Dudut. Lagi siyang nakasimangot tuwing inaabot ko ng buo ang 250 pesos na sahod ko kada araw. Nung una ay nagdadabog lang siya pero noong tumagal ay hindi na niya nakayanan pa.
Sinabi na niya sa akin ang sama ng loob niya sa liit ng sahod ko, Papa Dudut. Talaga bang 250 lang ang sahod mo kada araw? Opo, Nay. Yan lang talaga. Kasi naawa lang naman sa akin yung nagbabantay sa kantin, kaya nagawa niya akong isingit sa trabaho. Kung naaawa siya sa'yo, edi sana man lang tinaasan niya ang pasahod sa'yo. Ano ba naman yun? Hayaan niyo po, susubukan kong maghanap ng ibang trabaho. Dapat lang. Kulang tong 250 sa ating dalawa. Alam ko naman po. Baka naman hindi totoong 250 lang ang sahod mo, ha? Ano pong ibig niyong sabihin? Baka kako kinukupitan mo lang ang sahod mo. Baka 400 talaga pero binabawasan mo para pangluho mo. Hindi po, Nay. Talaga? Susugod ako sa kantin para magkaalaman na. Ano, gusto mo? Opo, kahit pumunta pa kayo bukas. Hindi po ako nagsisinungaling. Mali po yun. Ay nako, mana ka talaga sa tatay mo. Puro na lang kabutihang asa lang inuuna. Alam ba niyang hindi na mabubuhay sa panahon ngayon ng puro kabutihan lang? Ang dami na masasamang tao na umaasenso. Dapat gumahin na kayo sa kanila. Ang hirap pong sikmurain yun. Kesa naman sikmurain tayo dahil sa gutom. Mamili ka. Babawi na lang po ako sa inyo sa susunod. Sa day off ko po, maghahanap ako sa bayan ng trabaho. Kailan ang day off mo? Sa Sabado hanggang Linggo po ng tanghali. Sa hapon po kasi kailangan na naming mag-ayos ng mga paninda sa kantin at… Hindi ka pwedeng pumunta sa bayan ng Sabado. Kailangan mo maglaba ng mga damit ko. Nasa labahan pa lang isusuot ko next week para sa outing namin ng mga kabarkada ko. Unahin mo yun, ha? Pero paano po yung paghahanap ko ng trabaho? Gawin mo pagkatapos mo maglaba. Kung alanganing oras ka na matatapos maglaba, agahan mo na lang gumising kinabukasan. Dapat madaling araw pa lang nasa bayan ka na para mag-check ng mapapasukang trabaho. Piliin mo yung stay in, ha? Stay in? Oo, para makabawas ng gastusin dito sa bahay. Pero paano po tayo makakapag-bonding, Nay? Ito naman, puro banding ang alam. Mabubuhay ba tayo ng puro banding lang? Akala ko po kasi magbabonding na tayo kapag nakahanap na ako ng trabaho. Sa liit ng sahod mo, aasa ka pa ng banding sa akin? Ayoko nga. Paano po kung wala akong mahanap na trabaho sa bayan? Pag-iisipan ko kung kaya ko pa matiis tong 250 na sahod mo. O baka pauwiin na rin kita sa tatay mo. Kailan po ako pwedeng bumalik dito? Ha? Bakit ka pa babalik? Para po maging close na tayo. Ngayon pa nga lang hirap na ako makisama sa'yo kasi nagiinit ang dugo ko sa mga kapalpakan mo eh. Babawi po ako sa inyo, Nay. Hindi na po ako papalpak sa susunod. Siguraduhin mo lang kasi tinapon ko na ang tatay mo sa kapalpakan niya noon. Huwag mong hintayin na ganun din ang gawin ko sa'yo ngayon. Papa Dudut, pinandilatan niya ako ng mata para ipakitang hindi siya natutuwa sa akin at kay tatay. Paniniguro rin niya yon para bilisan ko ang paghahanap ng trabaho. Yon ang naging bonding naming mag-ina, puro pagbabanta. Aaminin kong napapansin ko na at hindi na ako natutuwa sa inaasal ni nanay sa akin. Ni minsan ay hindi ko naramdaman na mahal niya ako. O kaya kahit ituring man lang na isang anak. Para talaga akong kasambahay, Papa Dudut. Lagi ko na lamang isinisingit ang sarili ko sa kanya at ako na minsan yung nahihiya. Pero sumusubok pa rin ako. Kasi baka ako yung may pagkukulang. Baka kulang yung effort ko para makipaglapit sa kanya. Pero hindi alam kong ginagawa ko ang best ko para makabuo ng koneksyon sa kanya. Siya lang tong gusto akong iwasan. Siguro kasi hindi pa rin niya magawang mapatawad si tatay sa kung anumang nangyari sa nakaraan nila. Hindi pa rin buo sa akin at malinaw ang totoong dahilan ng hiwalayan nila noon. Kahit si tatay ay hindi maibigay ng diretsyo ang lahat ng detalye. Hindi ko naman na siya pinilit noon dahil baka umatras pa ito sa payagan akong makilala si nanay. Kaya nga gusto kong makibanding kay nanay para itanong na sa kanya ang lahat. Iniisip ko kasi na baka yun lang ang kailangan ko para matahimik na rin po ako. Kailangan ko lang ng closure sa naging hiwalayan nilang dalawa. Baka kapag naging malinaw sa akin ang lahat ay hindi ko nahahanap-hanapin pa ang pagkalinga ni nanay.
Baka makontento na lamang ako sa pagmamahal at pag-aalaga ni tatay. Kaya naman pinagsikapan kong kunin ang loob ni nanay habang nasa poder niya ako. Baka yun na ang sagot sa lahat ng tanong ko mula noong bata pa lamang ako. Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Sa ilang linggong pag-stay ko sa bahay ni nanay ay may mga nalaman na rin naman ako sa kanya. Nalaman ko na nagtatrabaho siya bilang announcer sa isang bingguhan sa mga perya. Sideline din niya ang pagbebenta ng rejuvenating cream. Ang alam ko ay sapat naman ang kita niya roon lalo na sa perya. Marami namang nagbibigay sa kanya ng tip lalo na kapag natipuhan siya ng mga naglalaro. Nalaman ko yon nang minsang nag-uwi siya ng lalaki sa bahay. Nanalo ang lalaking yon sa bingo at malaki ang binalato kay nanay. Kaya good mood noon si nanay dahil malaki ang nahawakan nitong pera. Hindi niya pinagdiskitahan ang sahod ko. Ilang lalaki ang inuuwi niya noon sa bahay lalo kapag blackout bingo sa peryahan kung saan siya naka-assign. Inaasahan ko na yon palagi at minsan natatakot na rin ako at hindi makatulog ng maayos sa gabi. Lalo kapag iba ang tingin sa akin ng lalaking inuuwi niya. Hindi ko lang masabi dahil baka mabaliktad ako. Malaking adjustment ang ginawa ko sa pagpasok ko sa mundo ng nanay ko. Pero si nanay hindi niya magawa yon para sa akin. Napansin ko na puro ako na lamang lagi ang nagbibigay pero tinitiis ko. Kasi baka kapag napansin na ni nanay na puro magaganda ang nagagawa ko para sa kanya ay baka mahalin na niya ako. Baka pansinin na niya ako. Kaya nagpursige pa rin ako para kunin ang loob ni nanay. Triple ang galing na ipinakita ko sa paglilinis ng bahay para wala itong maipintas sa akin. Sinisigurado kong kada uwi niya ay kampante siya at magbubuhay reyna na lamang. Lahat ng hirap ay binaliwala ni nanay Papa Dudut. Lahat ng hirap kong yon, hindi ko pinapaalam kay tatay Papa Dudut. Tay, hello po! Hello, anak. Kanina pa ako tumatawag sa'yo ha. Nag-alala ako kasi hindi ka sumasagot. Pasensya na po, Tay. Nabisi lang kasi. Ang daming customer sa kantin. Kantin? Ay, hindi ko pa po pala nasabi sa inyo. Nagtatrabaho po ako sa kantin ngayon. Ha? Paano ang pag-uwi mo rito kung may trabaho ka na riyan? Pansamantala lang po ito, Tay. Para may maibigay ako kay nanay. Anak, pinilit ka bang magtrabaho ng nanay mo? Hala si tatay. Hindi po ha. Akala ko lang kasi. Ayaw nga ni nanay na magtrabaho ako eh. Nahihiya siya kasi gusto niya siyang bumuhay sa akin dito. Sabi ko, kawawa naman si nanay kung puro siya na lang. Kaya naghanap din ako ng sideline. Alam mo, Tay, ayaw nga tanggapin ni nanay yung inaabot kong sahod eh. Pero pinipilit ko kasi nga gusto kong makatulong sa kanya. Paniguradong natutuwa na sa'yo ang nanay mo niyan. Nakikita niyang responsable kang anak. Opo nga po eh. Lagi po niyang sinasabi sa akin yun. Mabuti naman kung ganun. Para naman hindi nakakahiya sa kanya. Baka kasi isipin niya, hindi kita napalaking maayos. Hindi po ah. Never po siyang nagsabi ng hindi maganda sa inyo. Talaga, anak? Hindi niya ako sinabihang tanga o walang kwentang ama at asawa? Hindi po. Hindi po talaga. Mabuti naman kung ganun. Siguro napatawad na niya ako sa lahat. Napatawad po saan? Alam mo na siguro yon. Ay, hindi naman ako iiwan ng nanay mo kung hindi ako nagkulang, hindi ba? Sayang lang kasi at hindi ako nakapag-aral. Kaya hindi ako nakakuha ng magandang trabaho para masustentuhan ko lahat ng kailangan ng nanay mo noon. Sa tingin niyo po ba dahil doon kaya kayo iniwan ni nanay? Oo, kasi yun naman ang nasabi niya sa akin nung iniwan ka na niya sa poder ko. Kaya hindi ko na rin siya hinabol noon kasi klaro sa akin na hindi ako ang tamang lalaki para sa kanya.
Ayoko namang ipagdamot sa kanya yung tsansa na may makilalang lalaki na kayang ibigay sa kanya ang lahat. Kasi hindi ako yun eh. Hindi po totoo yan, Tay. Kita nyo ngang naibibigay nyo ang lahat sa akin. Hindi na nga kayo nakakapagbigay sa sarili nyo eh. Puro ako na lang ang iniintindi nyo. Kasi sa'yo ko na lang binubuhos lahat ng mga hindi ko nagawa at naibigay sa nanay mo noon. Maswerte pa rin si nanay kasi kahit papano, sinubukan nyo namang ibigay sa kanya ang lahat. Baka hindi lang talaga naging sapat para sa kanya. Baka nga. Anak, may tatanong ako sa'yo. Ano po yun, Tay? Huwag mong sasabihin sa nanay mo ha. O sige po, ano po ba yun? Meron na ba siyang boyfriend o asawa? Naku, single na single, Tay. Wala nga po ako nakikitang lalaki na dinadala niya rito sa bahay. Puro lang siya trabaho. Career woman talaga. Bakit niyo po natanong? Wala naman. Ewan ko ba? Parang sa mga kwento mo kasi tungkol sa kanya, nagkakrush ulit ako sa nanay mo. Pero wag mong sasabihin ha. Naku, nakakahiya. Uy, kinilig naman ako ron, Tay. Sige, ganito na lang. Ako ang magiging tulay niyo para magkabalikan. Naku, wag na. Tsaka ang dami nang nangyari sa nakaraan namin na hindi maganda. Kaya, pero sa tingin mo may pag-asa pa kaya ako sa nanay mo? Hindi ko alam ang mararamdaman ko noon sa huling sinabi ni tatay. Kasalanan ko naman kung bakit ganon ang tanong niya. Napaasa ko siya. Nagsinungaling ako sa totoong trato sa akin ni nanay at ayoko lang naman kasing maghinala si tatay. Kapag nalaman kasi niyang hindi maganda ang trato ni nanay sa akin, paniguradong papauwiin na niya ako. Baka yun pa ang maging dahilan para magtanim ng galit si tatay kay nanay. Ang gusto kong mangyari ay magkaayos na sila kahit na hindi na magkabalikan pa. Yun bang makapag-usap man lang para magkumustahan. Para malaya na akong nakakasama silang dalawa. Pero sa ugali ni nanay ay parang malabong mangyari yon. Ramdam ko ang galit niya kay tatay at hindi na yon nagbago kahit panay ang bida ko sa magagandang ginawa ni tatay sa akin. Inisip ko na baka kulang pa ang pagbebenta ko sa magagandang katangian ni tatay. Napangiti ako at nakaisip ng ideya. Paano nga kaya kung galingan ko pa sa pagbibida kay tatay at sa mga magagandang katangian nito? Na-imagine ko kapag lumambot na ang puso ni nanay kapag bentang-benta na sa kanya ang mga magagandang ugali ni tatay ay pwede kaya silang magkabalikang dalawa. Kasi nung puro ako papuri sa ugali ni nanay kay tatay bigla naging masigla si tatay sa pagtatanong tungkol kay nanay. Bigla parang nagkagusto ulit ito kay nanay. Baka naman pwedeng ganun din ang mangyari kay nanay. Pwede kayang magkaroon ng second chance sa pagmamahala ng mga magulang ko. Mararanasan ko na kayang magkaroon ng buong pamilya. Napangiti ako at pwede yon, naniniwala ako. Risha, Nay? marunong ka namang mag-pedicure, di ba? Opo, Nay. Lumapit ka rito. I-pedicure mo pa ako. Hindi ako makayuko ng maayos eh. Sumasakit na naman ang likod ko. Sige po. Kumusta ang tatay mo? Ay, si tatay po. Ayun, sobrang gwapo pa rin. Ha? Kinukumusta ko ang kalagayan ng tatay mo, hindi ang itsura niya. Kailan pa naging gwapong tatay mo? Kung hindi naman po gwapo si tatay para sa inyo, bakit niyo ako nabuo? Gusto mo malaman? Opo, gusto kong malaman yung naging love story niyo. Hindi nga love story ang nangyari sa amin, no? Horror. Po? Yung kaibigan naman niya ang gusto ko eh. Kaso hindi ako pinapansin. Kaya nagpainom ako. Inimbitahan ko silang dalawa ng tatay mo para pumahig lang yung kaibigan niya sumama. Sinubukan kong lasingin yung kaibigan ng tatay mo pero hindi umepek. Kaming dalawa ng tatay mo ang nalasing at yun na. Nabuntis na po kayo nun? Oo. Yan ba ang love story na inaasahan mo? Akala ko kasi magkarelasyon na kayo nung nabuo niyo ako. Yak!
Bakit ko naman papatulan ng tatay mo? Nakita mo naman ang itsura niya, di ba? Tapos hindi pa nakapag-aral. Pangit pa ng trabaho. Bakit ako magtitiis dun? Pasalamat siya wala akong ibang mapuntahan kaya nagtiis ako makisama sa kanya hanggang mailabas kita. Pero wala eh, ayoko talaga. Nakakasuka makisama sa kanya. Alam po ba to ni tatay? Una pa lang naman alam niya na hindi ko siya gusto. Siya tong patay na patay sa akin. Ilang beses ko nang sinabi sa kanya na ang trip ko ay yung kaibigan niya. Pero mapilit siya. Feeling ko nga'y sinadya niyang lasingin ako para madali niya. Kaya hindi ko pa rin siya mapatawad sa pagkakabuntis siya sa akin eh. Tsaka kung alam mo lang na, aray Risha! Lintik kang bata ka! Balak mo bang putulin ang mga daliri ko sa paa? Tulad ng ginawa ko sa tatay mo ha? Kayo po ang pumutol sa mga daliri sa paa ni tatay? Bakit? Hindi ba nagkukwento yung tatay mo sa mga nangyari noon ha? Kapagod! Ako pang inasahan niya magkwento sa nakaraan namin? Aray! Sinasadya mo na yatang paduguin ng daliri ko eh. Ano bang problema mo? Aray, Nay! Hindi niyo naman po kailangang manipa. Buisit ka eh. Parang gusto mong patayin lahat ng kuko ko sa paa eh. Tumabi ka nga dyan. Lalakad ako. Anak, napatawag ka. Hello, Tay. Okay ka lang? Hindi po, Tay. Anak, ano nangyari? Magsabi ka kay tatay. Tay, ayoko na rito. Anak, umuwi ka na rito kay tatay ha? Susunduin kita sa terminal. Opo, Tay. Uuwi na ako. Hintayin niyo po ako. I love you, Tay. Halos malunod ako sa iyak at sama ng loob. Hindi ako makapaniwala sa mga nalaman ko na ibinunyag ni nanay. Yun ang huling tsansang ibinigay ko kay nanay at hindi ko na kaya. Hindi ko maintindihan kung bakit ganon kasama ang turing niya sa akin. Pero naiintindihan ko na ang lahat. Pati ang nakaraan nilang dalawa ni tatay at kung bakit hindi sila nagkatuluyang dalawa. Doon ako nagkaroon ng closure. Mabilis kong kinuha lahat ng mga gamit ko at umalis ng bahay ni nanay. Hindi na ako nagpaalam pa sa kanya. Nagmadali ako nagpunta sa terminal at mabuti na lamang at meron pa akong natirang 400 pesos para pamasahe pa uwi kay tatay. At makalipas ang ilang oras, nadatnang ko na si tatay na nag-aabang sa akin sa terminal. Nagmadali akong pinuntahan siya at niyakap. Hindi na ako aalis pa sa piling ni tatay at hindi ko na pipiliin na hanapin ang mga sagot sa mga katanungan sa aking nakaraan. Si nanay na mismo ang nagbigay ng madilim na kasagutan sa lahat ng iyon. Tinanggap ko yon para mas madali na siyang talikuran. Oo at nanay ko siya. Pero hindi siya naging ina sa akin. At mula noon ay tuluyan ko nang sinarado ang libro ko sa kanya. Tapos na ang role niya sa buhay ko. Salamat na lamang sa kanya dahil nagkaroon ako ng chance na maging ama si tatay na naging ama at ina ko. Bakit pa ba ako maghahanap ng pagkalinga ng isang ina? Kung mismong si tatay na ang bumubuo noon para sa akin, hindi ba? Maraming salamat po sa pagbasa ng aking liham. Ako po ang inyong kapuso at kabarangay forever, Risha. Kwentuhan naman tayo dito sa comment section. Magkaroon ng love life kung maganda rin ang takbo ng iyong karera sa buhay. Pero hindi lahat ay sineswerte na makuha ng sabay ang dalawang bagay na importante sa buhay natin. Ikaw kapuso, mas pipiliin mo bang maging masaya ang puso mo kahit alam mo na pwedeng masira ang trabaho mo? Dear Papa Dudut, lahat naman siguro tayo ay nangangarap na magkaroon ng maayos na karera o trabaho na pwede nating isabay sa ating masayang buhay pag-ibig. Ang sabi nga ng iba, kapag nakuha natin ang sabay ang dalawang bagay na yon ay wala na tayong ibang mahihiling pa.
Dahil ang mga bagay na yon ang pwedeng makapagbigay sa atin ng pangmatagala na kaligayahan. Ayun nga lang, hindi lahat ay sinuswerte na magkaroon ng sabay na maayos na career at masayang love life. Good day, Papa Dudut, pati na rin po sa ating mga kabarangay na nakikinig ngayon. Just call me Aiza, 26 years old at nagtatrabaho bilang teacher dito sa Pampanga. Hindi ko nga pala tunay na pangalan ang binigay ko, pati na rin ang mga babanggitin ko sa sulat na ito para maprotektahan na rin ang pribado naming buhay. Papa Dudut, matagal ko na rin talagang pangarap ang makapagturo kahit pa nga sinasabi nila na maliit ang sweldo ng mga guro. Gusto ko kasi talaga na nakakasama ang mga bata, kaya naman nag-e-enjoy talaga ako na makita ang mga ngiti at marinig ang tawa nila. Ayos lang sa akin na magsakripisyo ng kikitain kong pera dahil hindi naman talaga ako masyadong nangangailangan. Ang mahalaga sa akin ay makapagbigay ako ng maayos na kaalaman at makapagturo sa mga bata. Natin. Hinihintay ko pa po kasi si Daddy. Ganun ba? Nasaan ang guard at bakit mag-isa ka lang dito? Ang sabi niya po, magsisiyar lang daw po siya saglit. Nagbili naman po siya na wag ako sasama kahit na sinong sumundo sa akin, pwera na lang kay Daddy. Tama yon, kasi ang daddy at mommy mo lang naman ang sumusundo sa'yo dito sa school natin. Ang mabuti pa, samahan na lang muna kita habang hinihintay ang daddy mo. Sige po, Teacher Aiza. Isaac, napansin ko na parang malungkot ka ngayon. May umaway ba sa'yo kanina na classmate mo? Wala po. Sigurado ka? Opo. Bakit parang malungkot yung mukha at boses mo? Tapos hindi ka rin masyadong nag-participate sa lesson natin kanina. May gumugulo ba sa isipan mo? Pwede mong sabihin kay Teacher Aiza. Makikinig ako. Ay, ang totoo, Teacher. Nalulungkot ako kasi namimiss ko na po si Daddy. Di pa susunduin ka naman niya ngayon? Oo nga po. Kaya lang hindi naman po kami uuwi sa bahay ni Mami. Namimiss ko na po si Daddy kasi mas madalas na si Mami ang kasama ko sa bahay niya. Teka, hindi ko maintindihan. Ibig sabihin, sa ibang bahay kayo uuwi ng daddy mo mamaya? Opo, kasi po, magkahiwalay na po si Daddy at Mami. Naku, sorry. Hindi ko alam, Isaac. Etong panyo, huwag ka nang umiyak. Thank you po, Teacher. Hindi ko nga rin po alam kung bakit naghiwalay pa sina Daddy at Mami. Okay lang naman po sa akin kahit araw-araw sila nag-aaway sa bahay. Basta pareho ko silang kasama. Mula nung maghiwalay sila, palagi ako nagpa-pray kay Lord na sana bumalik na kami sa dati. Yung magkakasama ulit kami sa isang bahay. Pero parang hindi naman po pinapakinggan ni Lord ang mga prayer ko eh. Kasi hanggang ngayon, magkahiwalay pa rin po sina Daddy at Mommy. Hindi totoo yan, Isaac. Lahat ng mga dasal natin, pinapakinggan ng Diyos. May mga bagay lang talaga na hindi niya kaagad may ibibigay sa atin. Kasi alam niya kung anong mas makakabuti para sa atin. Ibig sabihin po ba, kapag nag-continue ako ng pagpapray na magkabalikan sina Mommy at Daddy, magkakatotoo po yun? Hindi ko sigurado kasi hindi naman ako ang Diyos. Pero sigurado ko na yung mga bagay na hindi mo masyadong naiintindihan ngayon, maiintindihan mo sa tamang oras. Kagaya ko, halos kasing edad mo rin ako nung maghiwalay ang magulang ko. Nahirapan ako natanggapin yon. Pero kinaya ko. Kasi tinulungan ako ng Diyos na buksan ang isip ko na mas maintindihan kung bakit kailangan na mangyari yon. Kaya huwag ka nang umiyak. At ito ang tandaan mo ha, kahit hindi na kayo magkasama sa iisang bahay ng daddy at mommy mo, hindi naman mababawasan ang pagmamahal nila para sa'yo. Opo, Teacher. Thank you po sa mga sinabi niyo. Isaac, anak. Sorry kung ngayon lang ako nakarating ha. Late na kasi natapos yung meeting namin. Okay lang po, Daddy. Sinamahan naman po ko ni Teacher Aiza dito habang naghihintay sa inyo. Mabuti naman at may kasama ka.
Sumakay ka na doon sa kotse para hindi ka na masyado mainitan. Susunod na rin ako sa'yo. Sige po, Daddy. Bye po, Teacher Aiza. Thank you po ulit sa sinabi niyo kanina. You're welcome, Isaac. Thank you Teacher Aiza ha. Sa pagbabantay mo kay Isaac habang di pa ako dumarating. Wala yon, Mr. Gerson. Gerson na lang tawag mo sa akin. Okay. Ang totoo, napansin ko rin kasi na medyo malungkot siya sa klase ko nitong mga nakaraang araw. Mabuti nga at naabutan ko siya dito sa guardhouse, kaya nakausap ko siya ng sarilinan. Dahil ba yun sa pag-iwalay namin ng mami niya? Opo, pero huwag kayong mag-alala. Sinabi ko naman sa kanya na mas maiintindihan niya ang nangyayari sa inyo ng mami niya sa tamang oras. Pinaalala ko rin sa kanya na kahit hindi na kayo madalas na magkasamang tatlo, hindi naman mababawasan ang pagmamahal niyo ng mami niya sa kanya. Mabuti naman at ginawa mo yun. Sa totoo lang, nahihirapan din talaga ako kapag nakikita ko siya malungkot. Mag-aapat na buwan na rin kasi pero alam ko na hanggang ngayon, naninibago pa rin siya sa setup namin ng mami niya. Again, thank you Teacher Aiza. Papa Dudut, kasama si Isaac sa mga paborito kong estudyante dahil likas sa kanya ang pagiging malambing at masayahin. Palagi siyang active sa mga recitation at isa siya sa mga pinakamalakas tumawa sa loob ng classroom. At hindi nawawala ang ngiti sa mga labi niya. Kaya nga nang mapansin ko ang pananamlay niya sa klase ko ay alam ko na kaagad na may problema siya. At nakaramdam talaga ako ng lungkot nang sabihin niya sa akin ang dahilan kung bakit buong maghapon siyang tahimik sa klase. Galing din kasi ako sa isang broken family kaya alam ko ang lungkot para sa isang bata na lumaki sa isang hindi kompletong pamilya. Alam ko kung saan at gaano kagulo yon para sa isipan ng isang batang kagaya ni Isaac. Kaya nga nangako ako sa sarili ko na sa oras na magkaroon ako ng sariling pamilya ay sisikapin ko na maging kompleto at masaya yon. Para hindi maranasan na magiging anak ko ang lungkot na naranasan ko sa pamilya ko na kinalakhan ko. Aiza, nandito ka pa pala sa classroom mo. Hindi ka pa ba uuwi? Hindi pa. Tinatapos ko pa kasi tong lesson plan na ginagawa ko. Next week pa ang deadline para dyan, di ba? Oo nga, pero gusto ko na ring matapos kaagad to eh. Ang sipag mo naman masyado, sis. Wala rin naman akong ibang gagawin sa bahay. Sakto pala kasi may lakad kami ngayon. Kaya sumama ka na lang sa amin ni na Mitch at ang iba pa nating co-teacher. Saan naman kayo pupunta? Saan pa? Eh di dun sa madalas naming tambayan na video okayhan sa bayan. Naku, pass muna ako dyan. Pass na naman. Oo, pasensya na. Alam mo naman na wala akong hilig sa mga ganyan. Hindi ako kumakanta at mas lalong ayoko ng masyadong maingay na paligid. Mag-e-enjoy ka doon, promise. Kaya halika na, sumama ka na sa amin. Friday naman ngayon, wala tayong pasok bukas. Pwede tayong mag-chill at magpuyat ngayon. Kayo na lang, babawi na lang ako next time. O sige na nga, sabi mo yan ha. Sa susunod na pagyaya ko sa'yo, dapat hindi mo na ako tanggihan. Oo nga, ang kulit. Okay, nakarecord na yung sinabi mo ha. Alis na muna ako at baka mamaya naiinit na sa kahihintay sa akin si na Mitch. Bye, Aiza. Bye din. Ingat kayo ha. Enjoy. Konti na lang pala tong kailangan kong tapusin. Advance na tuloy ako sa mga lesson plan na gagawin ko sa mga susunod na araw. Hi Teacher Aiza. Pwede bang pumasok dito sa classroom mo? Oh, Mr. Torres, ikaw pala yan. Sige, pasok lang po kayo. Sabi ko naman sa'yo, Gerson na lang itawag mo sa akin, di ba? Oo nga pala, sorry. Nakalimutan ko. Teka, bakit nga po pala kayo nandito? Kanina pa nasundo si Isaac ng Mami Myla niya. Alam ko, at hindi naman si Isaac ang dahilan kung bakit ako pumunta dito. Ha? Sino pala? Ikaw, sino pa ba? Pero, bakit ako? Gusto kasi kitang yayain na magmerienda kung okay lang, Teacher Aiza. Ha? Ano kasi, may ginagawa pa kasi akong lesson plan. Okay lang. Willing naman ako maghintay hanggang sa matapos mo yan. Alam mo kasi, Gerson, medyo matagal pa to. Saka madami pa akong ibang gagawin. Ayos nga lang kasi ako. Kasi ako, wala naman ako ibang gagawin.
Hihintayin lang kita matapos sa mga ginagawa mo para makapagmerienda na tayo. Pero kasi... Kung gusto mo, pwede naman ako maghintay sa guardhouse. Basta maghihintay ako hanggang sa matapos mo ang lahat ng kailangan mong gawin, Teacher Aiza. Saka, way ko na rin to para magpasalamat doon sa mga sinabi mo kay Isaac. Mula kasi nang kausapin mo siya, napansin ko na mas sumigla siya kumpara nung mga nakaraang araw. Kaya hayaan mo sana ako magpasalamat kahit sa ganitong paraan lang. Papa Dudut, hindi ko rin inaasahan ang ginawang pag-invite sa akin ni Gerson na magmerienda ng araw na yon na hindi ko na rin natanggihan pa. Para sa akin kasi normal naman ang ginawa kong pag-comfort sa estudyante kong si Isaac at responsibilidad ng isang teacher na samahan ang kanyang estudyante habang wala pang mga magulang nito. At kasama sa responsibilidad na yon ang ipaliwanag sa mga bata ang mga bagay na hindi pa nito masyadong naiintindihan. Kagaya na lamang ng nangyaring paghihiwalay ng mga magulang ni Isaac. Napakasimpleng salita pero alam ko na napakagulo at komplikado para sa kanyang murang isipan. Kaya naman kinailangan ko na kahit papaano ay ipaintindi sa kanya ang magulong sitwasyon na meron siya. At aaminin ko na nag-enjoy din ako ng oras na kasama ko si Gerson, Papa Dudut. Hindi lang dahil sa nilibre niya ako ng pagkain, kung hindi dahil masaya talaga siyang kakwentuhan. Marami kaming iba't ibang topic na napag-usapan. At alam nyo yung pinaka-favorite part ko ng pagkwekwentuhan naming dalawa? Yung part na nakikita ko kung paano umaliwala sa mukha ni Gerson, Papa Dudut, sa tuwing si Isaac ang magiging topic naming dalawa. Yung mga plano at pangarap niya para sa anak niya at ng mga oras na yun ay ramdam na ramdam ko kung gaano niya kamahal ang estudyante ko na si Isaac, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, nasundan pa ang mga pagkikita namin ni Gerson at mas lumalim pa ang naging topic na mga kwentuhan namin. Napag-usapan na rin namin ng pahapiawang tungkol sa kanila ng dati niyang asawa na si Myla. Hindi na raw sila masyadong nagkakasundo kaya naman nag-decide na silang magkahiwalay. Kesa naman daw araw-araw silang nakikita ni Isaac na nag-aaway sa bahay. Minabuti na lamang nilang tapusin ang relasyon nilang dalawa. Tinanong ko siya kung wala na ba talagang pag-asa na magkaayos silang dalawa, diretso niyang sinabi na wala na dahil buo na raw ang desisyon nila na ituloy ang proseso ng annulment nila noon. Papa Dudut, madalas na rin kaming nagkaka-text at tawagan ni Gerson. Hindi ko nga alam kung bibigyan ko na ba ng ibang kahulugan ang madalas na pag-i-invite niya sa akin na kumain kami sa labas. Siyempre hindi naman ako manhid para hindi mapansin ang mga tingin at ngiti na ginagawa niya sa akin. Lalo na at may mga oras na nagbibigay din siya ng mga pagkain sa akin kapag siya ang naghahatid kay Isaac sa school. Ayoko lang talaga kaagad na mag-assume nang dahil lang sa mga simpleng bagay na ginagawa niya, Papa Dudut, ay nagkakagusto na siya sa akin. Teacher, thank you po dito sa binigay niyong chocolate. Nagustuhan mo ba? Opo, ang sarap po talaga kaya halos makalahati ko na po itong hawak ko. Teka, pupunasan ko lang yung gilid ng labi mo. May chocolate ka rin dito eh. Thank you po, teacher. You're welcome. Sino palang susundo sa'yo ngayon? Si Mami po, kasi busy ngayon si Daddy sa mga meeting niya sa trabaho. Oo nga pala, nasabi niya pala sa text na magkakaroon siya ng out-of-town meeting at seminar. Mabuti ka pa ina-update ng asawa ko. Sa akin kasi hindi siya nagre-reply. Nandiyan na pala kayo, ma'am. Mrs. Torres. Dahil hanggang ngayon kasal pa rin ako kay Gerson kaya apelido pa rin niya ang gamit ko. Mami, bakit ngayon lang po kayo nakarating para sunduin ako? Na-traffic kasi ako, baby. Ay, teka. Ano yung nasa pisngi mo at napakadungis mo naman? Ay, may natira pa pala sa pisngi ko. Chocolate lang po to, Mami. Binigyan po kasi ako kanina ni Teacher Aiza. Ito nga po, may kalahati pa. At sino namang may sabi na pwede kang kumain ng matamis kapag ganitong oras?
Hindi ba pinagbabawal ko yan sa'yo kasi ayokong masira ang teeth mo? Mrs. Torres, huwag niyo na pong pagalitan ng bata. Ako kasi ang nagbigay ng chocolate sa kanya kanina para hindi siya masyadong mainip habang naghihintay po sa inyo. Ay nako, ang dami talagang pakialamera sa mundo. Isaac baby, nasa may harap na ng gate ng school yung car natin. Nandun na rin si Yaya, hinihintay ka, kaya mauna ka na sa akin doon, okay? Sige po, Mami! Bye, Teacher Aiza! Thank you po ulit dito sa chocolate! You're welcome, Isaac. Bye! Ngayong wala na dito sa classroom ang anak ko, gusto sana kitang makausap ng masinsinan, Teacher Aiza. Tungkol saan, Mrs. Torres? Pwede bang wag kang magkunwari dyan? Sigurado naman akong alam mo na tungkol kay Jerson ang gusto kong pag-usapan nating dalawa ngayon. Sorry, Mrs. Torres, pero ano ba talaga ang gusto mong sabihin tungkol kay Mr. Torres? Layuan mo si Jerson at wag mong sirain ang pamilya namin. Nagkakamali po kayo ng iniisip dahil hindi ko po sinisira ang pamilya nyo. At mas lalong walang namamagitan sa amin kahit na ano ni Mr. Torres. Talaga? Pues patunayan mo. Layuan mo ang asawa ko, Aiza. Pero, hindi ba? Pinaprocess na po ang annulment nyo para sa naging kasal nyo? Bakit ba asawa pa rin ang tawag nyo sa kanya? Dahil nga kasal pa rin naman kami hanggang ngayon. At hindi pa rin ako nawawala ng pag-asa na magkakabalikan kaming dalawa. Ayokong lumaki si Isaac na magkahiwalay ang mga magulang niya. Kaya please lang, Aiza. Huwag mong sirain ang pamilya namin. Huwag ka nang makisawsaw sa gulo namin ng asawa ko at layuan mo na siya. Papadudot na guilty rin talaga ako nang dahil sa mga sinabi sa akin ni Myla. Ang buong akala ko kasi mutual decision ng nangyaring paghihiwalay nilang mag-asawa. Akala ko ay pareho silang nagkasundo na tapusin ang relasyon nila at iproseso ang annulment na para sa kasal nila. Pero hindi pala. Dahil mukhang hanggang sa mga oras na yon ay umaasa pa rin si Myla na magkakaayos at magkakabalikan silang dalawa ni Jerson. Ramdam ko na mahal niya pa rin si Jerson at gusto niya na muling mabuo ang pamilya nila para na rin sa anak nilang si Isaac. Tama naman kasi si Myla sa mga sinasabi niya na hindi ako dapat nakikisawsaw sa gulo nilang mag-asawa. Hindi dapat ako nagiging dahilan para lalong masira ang pamilya nila. Lumaki ako sa magulo at hindi buong pamilya. At ayoko sana na maranasan ni Isaac kung gaano kalungkot ang buhay na sinapit ko. Sayang lang dahil ng mga oras na yon ay nagsisimula ng mahulog ang loob ko para kay Jerson. Kaya naman nag-decide ako na kailangan ko ng pigilan ng nararamdaman ko para sa kanya at layuan siya. At doon ko na sinimula na hindi sagutin ang mga text at tawag niya sa akin Papa Dudut. Mauna ka na, Dina. Marami pa akong test paper na tsetsekan dito. Ayan ka na naman sa pagiging workaholic mo, ha? Hindi naman, no. Ayoko lang na matambakan ako ng mga trabaho. Pero next week pa natin ilalabas ang mga result para dyan. Kaya wag mo na munang tapusin. Sige na, mauna ka nang umuwi. Gusto ko na ring tapusin ang mga to kaysa iuwi ko pa sa bahay namin. Hi, Aiza. Ayun. Kaya naman pala ayaw mong sumabay sa akin kasi may susundo naman pala sa'yo eh. Hoy, mali ang iniisip mo, Dina, ha? Hindi niya ako sinusundo. Okay. O basta ha, mauna na ako sa inyo. Ingat ka na lang mamaya sa pag-uwi mo, Aiza. Bye! Ingat, bye! Oh, kamusta ka? Kung si Isaac ang pinunta nyo dito, kanina pa siya nasundo ng asawa nyo, Mr. Torres. Alam nyo naman siguro kung anong oras natatapos ang klase namin, hindi po ba? Kaya dapat na mas inagahan nyo po ang pagsundo sa kanya. Ha? Hindi naman si Isaac ang dahilan kung bakit ako nandito. Saka bakit parang ang formal mo makipag-usap sa akin ngayon, Aiza? Mr. Torres, marami pa po akong kailangang gawin. Kaya kung okay lang po, baka pwedeng huwag muna kayong manggulo ngayon dito sa classroom ko. Pero hindi ako nanggugulo. Gusto lang talaga kitang puntahan, kamustahin at kausapin. Kasi hindi mo na sinasagot mga text o tawag ko.
Dahil busy po ako, mahirap bang intindihin yon, Mr. Torres? Kinausap ka ba ni Myla? So tama ang hinala ko. Kaya ka nga nagkakaganyan dahil inaway ka niya. Hindi ako inaway ng asawa niyo, Mr. Torres. Pwede ba, Aiza? Tigilan mo na ang pagtawag mo sa akin ng ganyan. Saka isa pa, bakit mo ba sinasabi na asawa ko pa si Myla? Alam mo naman na matagal na kami magkahiwalay. Pero kasal pa rin kayo sa papel. Kaya ang ibig lang sabihin nun, mag-asawa pa rin kayong dalawa. Ano ba talaga sinabi sa'yo ni Myla para magkaganyan ka sa akin? Wala. Hindi ako naniniwala. Hindi ka magkakaganyan kung wala siyang sinabi na kahit anong paninira tungkol sa akin. Hindi ka nga siniraan sa akin ni Myla. Sinabi niya lang sa akin ang totoo, na ikaw lang naman talagang may gusto na maghiwalay kayong dalawa. At hanggang ngayon, gusto niya pa rin maayos ang pamilya niyo pero ayaw mo lang. Akala ko ba nagkasundo kayong dalawa tungkol sa pag-process ng annulment niyo? Pero bakit parang ikaw lang ang may gusto na mangyari yon? Gusto mo talaga malaman ng totoo? Okay, sige. Sasabihin ko na. Dahil 3 beses ko lang namang nahuli na may ibang lalaking asawa ko. Hindi isa, hindi dalawa. Kung hindi 3 beses sa 3 magkakaibang lalaki. Yung unang 2 beses na nahuli ko siya, nagawa ko agad siyang patawarin. Pero yung huling beses na nahuli ko siya na may ibang lalaki na doon pa mismo sa bahay namin at sa ibabaw pa talaga ng kama namin mag-asawa, sobrang hirap na sa akin nun. Ibig sabihin, ilang beses ka na talagang niloko ng asawa mo? Oo! At yung pangatlong beses ang pinakamalala dahil pinsang buo ko pang nahuli ko nakasex niya sa loob ng kwarto namin. Munti ko na nga mapatay sa bugbugin lalaki kung hindi lang ako naawat ni Myla. At mabuti na lang talaga, wala sa bahay namin yung si Isaac dahil nandun siya sa parents ko. Pero paano mo nagawa yun? Bakit umabot na ilang beses mo siyang nagawang patawarin? Para sa anak namin, syempre. Ang totoo, nagawa ko pa nga siya patawarin nang mahuli ko sila ng pinsan ko. Kaya lang sobrang durog na talaga yung tiwala at pagmamahal ko para sa kanya. Hindi na rin kami nagkakasundo pa sa tuwing magkasama kami sa bahay. Dahil nasira na ni Myla yung tiwala at pagmamahal ko. Kaya naman huwag mo sana akong husgahan. Dahil lang sa ako may gusto i-process ang annulment namin. Dahil sa maniwala at sa hindi, ilang beses ko sinubukan na ayusin ang pamilya namin. Kahit durog na ang pagkalalaki ko, Aiza. Papadudot nang marinig ko mula kay Gerson ang totoong dahilan ng paghihiwalay nilang dalawa ni Myla, ay doon ko siya mas naintindihan. Kahit naman sinong tao ang lokohin ng ilang beses ay sobrang masasaktan. Lahat tayo ay marunong mapagod pagdating sa pagmamahal. At kagaya ng sinabi niya ay sobrang hirap din talaga na ibalik ang tiwala na ilang beses nang nasira. At kapag tuluyan ng hindi na ibalik ang tiwala, kasunod noon ay ang tuluyang paglalaho ng pagmamahal na minsan mong naramdaman para sa isang tao. Ang hindi ko lang inaasahan noon ay ang marinig mula kay Gerson na gusto niya ako, Papa Dudut. Oo, inamin niya rin sa akin na gusto niya ako at nasaktan siya sa ginawa kong pag-iwas sa kanya. Naramdaman ko na rin naman na gusto niya ako pero siguro ay natakot lang din ako na marinig yon mula sa kanya. Natakot ako, Papa Dudut, na makumpirma na tama ang hinala ko. Natakot ako dahil alam ko sa sarili ko na pareho kami ni Gerson ng nararamdaman para sa isa't isa. At dahil doon ay hindi ko na alam kung paano ko pa pipigilan ang espesyal na pagtingin ko para sa kanya, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Pa kami ni Gerson sa isa't isa hanggang sa manligaw na nga siya sa akin. Halos araw-araw na kaming magkasama dahil palagi niya akong pinupuntahan sa school. Lumalabas na nga rin kami ni Gerson kasama ang anak niyang si Isaac na Tita Aiza na ang tawag sa akin. Matalinong bata si Isaac at alam ko na kahit na hindi pa namin sinasabi sa kanya noon ang ginagawang panliligaw sa akin ni Gerson, alam ko na nararamdaman niya na may namamagitan sa aming espesyal ng daddy niya. Mabuti na lang at close na ako sa bata dahil hindi siya kagaya ng ibang bata na nagagalit dahil may iba nang kasama ang daddy niya. Hindi nga nagtagal, Papa Dudut, ay nagkaroon na nga kami ng relasyon ni Gerson. Hindi rin naging madali para sa amin ang lahat, lalo na sa akin. Una kasi ay may anak na siya tapos ay kasal pa rin sila ni Myla. Kaya naman lumalabas na parang kabit lamang ako ni Gerson sa relasyon na yon.
Pero pinanghawakan ko naman ang pangako niya na kaagad niyang aasikasuhin noon ang tungkol sa annulment nila ni Myla. At nagkasundo kami na ililihim muna sa ibang tao ang tungkol sa relasyon namin. Lalo na sa loob ng school, Papa Dudut. Hi, Be! O Be, bakit pumunta ka pa dito ngayon sa classroom ko? Gusto ko na makita. Bakit? Bawal ba? Hindi naman. Kaya lang 'di ba ang sabi ko, medyo busy kami ngayon dito sa school kasi gagawa pa kami ni Dina ng mga decoration sa stage na para sa school program bukas. Kaya nga ako nandito para tumulong sa inyo. Hindi mo na kailangan gawin 'yon. Hindi kailangan pero gusto ko. Gerson, sinabi ko naman sa'yo na hindi tayo pwedeng masyadong makita na magkasama ng ibang teachers. Kanina pa nakauwi si Isaac at wala na ring parents dito, puwera sa'yo. Magtataka sila kapag nakita kanila na nandito pa. Eh di sabihin na lang natin sa kanila ang totoo. Na boyfriend mo ako kaya tinutulungan kita. Hindi pa nga pwede. Hindi pa pwede o ayaw mo lang? Pagtatalunan pa ba talaga natin to? Ay, okay sige. Talo na kagad ako. Pero ito, Oh, anong laman ng paper bag na to? 3 box ng cupcake. Kainin nyo mamaya ng mga co-teacher mo kapag nagutom kayo. Parang ang dami naman masyado nito. Dinamihan ko na talaga kasi baka maubusan ka kagad ng mga kasama mo. Kasi may bisita ka pala dito sa classroom mo. Ah, hindi ko siya bisita. Napadaan lang talaga siya kasi may tinanong siya tungkol sa susuotin ni Isaac para sa program bukas. Di ba, Mr. Torres? Oo, tama ka. Salamat sa pagsagot sa tanong ko. Alis na rin ako, Teacher Aiza. Una na ako sa inyo Sis, ano yun? Ha? Anong sinasabi mo dyan? Sus, kunwari ka pa. Alam mo naman kung sino o ano ang tinutukoy ko. Kung tungkol kay Mr. Torres ang sinasabi mo dyan, sinagot ko na yan kanina. Pumunta lang siya dito para itanong yung tungkol sa susuotin ni Isaac. Hay naku sis, ako pa ba naman ang uutuin mo? Pero yun nga ang totoo. Promise? Nagsasabi ka ng totoo? Masira man ang relasyon nyo ng Gerson na yon? Huh? Oh, bakit hindi ka makasagot kagad dyan? Bakit hindi mo ma-deny na may relasyon kayong dalawa ng tatay ng estudyante mo? Kasi tama ako, di ba? Totoo ang sinabi ko na boyfriend mo na nga yung Gerson na yan. Oo, sige na. Aaminin ko na. Boyfriend ko nga siya. Magdadalawang buwan na rin. OMG, Aiza! Bakit naman ginawa mo ang lalaki na yun? Mabuting tao naman si Gerson, no? Oo nga, pero may asawa at anak naman. Hindi mo man lang inisip na paano kung may chance pa na magkabalikan sila. Kaya lang bigla ka naman pumasok sa eksena. Hindi ka na naawa dun sa anak nila. Hindi mo kasi alam kung bakit sila nagkahiwalay. Saka bago ko pa maging boyfriend si Gerson, pinaprocess na rin ang annulment nila. Pero kasal pa rin siya kahit ano pang sabihin mo dyan. Aiza naman, ang dami-daming lalaki dyan. May ibang co-teacher nga tayo na gustong pumorma sa'yo eh. Isama mo na yung isang tito ng estudyante ko na nakipagkilala sa'yo nung nakaraan pero dinedma mo lang kahit single at gwapo. Tapos babagsak ka lang pala sa may asawa at anak na. Ay naku naman, pag-isipan mo nga mabuti ang ginagawa mo. Teacher ka, kaya dapat hindi ka pumapasok sa ganyang kagulo na relasyon. Papa Dudut, kahit na hindi talaga ako o ang relasyon namin ni Gerson ang dahilan kung bakit naghiwalay sila ni Myla, ay nagigilty pa rin talaga ako. Kagaya ng sinabi ni Dina, paano nga kung may chance pa sanang magkabalikan sina Myla at Gerson? Kaya lang bigla na lamang akong pumasok sa eksena. Paano kung sila talaga ang nakatadhana para sa isa't isa? Paano kung bahagi lamang ako ng pagsubok para sa pamilya nila? Dapat pa ba talaga akong kumapit sa relasyon namin o mas dapat na akong bumitaw? Kaya lang kasi ng mga panahon na yon ay malalim na ang pagmamahal na nararamdaman ko para kay Gerson, Papa Dudut. Kaya nga kahit na ayaw sa kanya ni Mama dahil kasal na siya sa ibang babae ay willing pa rin akong ipaglaban siya.
Handa akong tanggapin lahat ng negatibong maririnig ko tungkol sa relasyon naming dalawa. Pero may isang bagay akong hindi napaghandaan ng panahon na yon. Yon ay ang maapektuhan ng trabaho ko. Dumating kasi sa point, Papa Dudut, na kinausap na ako ng principal ng eskwelahan na pinagtatrabahuhan ko. Hindi niya raw gusto ang mga bagay na naririnig niya tungkol sa akin. Wala naman daw problema kung makipagrelasyon ako sa kamag-anak ng estudyante na nag-aaral sa school namin. Kaya lang, ang hindi niya nagugustuhan ay yung lumalabas na chismis na isa raw akong kabit ng daddy ng estudyante namin. At sa huli ay pinapili ako ng eskwelahan, Papa Dudut, kung gusto ko raw na magpatuloy na magturo sa school na yon. Mas mabuti na putulin ko na ang espesyal na ugnayan ko kay Gerson kung yon ang pipiliin ko, Papa Dudut. Grabe ang traffic. Biruin mo. Isang oras din ang biyahe natin mula doon sa resto pa uwi dito. Oo nga eh. Bababa na tayo ng kotse, be. Ako na lang ang bababa. Tapos tumiretso ka na rin ng drive. Baka matraffic ka pa pauwi sa apartment mo. Babati rin sana muna ako sa mama mo. Wag na. Kasi baka tulog na yon. Medyo maaga pa naman. Kahit sumilip lang ako para makita niya lang na hinatid kita pa uwi dito sa bahay niyo. Kapag nakita ka ni mama, susungitan ka lang naman niya. Ayos lang. Ang mahalaga, nakita niya na bumati ako para magbigay galang sa kanya. Liga na, baba na tayo ng kotse. Ako na magdadala nitong pasalubong mo na ensimada. Wag na nga, Gerson. Bakit ba ang kulit mo? Teka, bakit nagtataas ka ng boses? Eh kasi nga ang kulit mo. Sinabi ko na ngang wag na, di ba? Pero paulit-ulit ka pa dyan. Alam mo naman na susungitan ka lang ni mama, gusto mo pang magpakita sa kanya. Okay na yung hinatid mo ako dito sa bahay namin. Huwag ka nang masyadong makulit. O sige na, umuwi ka na. Gusto ko nang magpahinga. Uy, teka! Aisa, sandali lang. Huwag mo munang buksan to gate ang bahay niyo. Ano na naman, Gerson? May problema ba tayo? Wala! Pagod lang ako, okay? Kaya umuwi ka na. Ano ba kasing problema? Sabihin mo sa akin. Anong gumugulo sa isip mo ngayon? Bakit ka nagkakaganyan? Gusto mong malaman ng totoo? Gerson, pagod na ako. Pagod na akong makarinig ng negatibong bagay na sinasabi nila tungkol sa'yo at sa relasyon nating dalawa. Alam mo bang pati trabaho ko naaapektuhan na ng dahil sa relasyon na to? Bakit? Ikaw lang ba napapagod? Ako rin naman ah. Pagod na ako sa tuwing mararamdaman ko na hindi mo ko kayang paglaban. Pagod na ako sa tuwing naririnig ko kung paano mo ko i-deny sa mga katrabaho mo. Pagod na ako sa pagtago mo sa relasyon nating dalawa. Dahil naaapektuhan na nga ang trabaho ko. Hindi mo ba naiintindihan yon? Ang dami ko nang naririnig na kung ano-anong hindi maganda mula sa mga co-teacher ko. Bakit ba kasi kailangan mo intindihin yung sinasabi ng ibang tao? Dahil mga katrabaho ko sila. At sila yung halos araw-araw na nakakasama ko. Di umalis ka sa school na yan. At sa ibang school ka na lang magturo. Hindi naman ganun kadali ang pinapagawa mo sa akin, Gerson. Kaya hahayaan mo na lang na maapektuhan ng ibang taong relasyon natin? Aisa, alam mo naman kung ano yung tama at mali, hindi ba? At alam mo kung ano yung totoo sa hindi. Naging honest ako sa'yo. Naging honest ako sa relasyon na to. Wala akong kahit na anong tinago sa'yo. Oo, alam ko naman yun. Pero nahihirapan lang talaga ako sa sitwasyon natin. Kasi kahit yung school principal namin, kinausap na ako. Halos kulang na lang diretsuhin niya akong papiliin kung ikaw o ang trabaho ko ang mas mahalaga sa akin. At kung mangyari nga na kailangan mo mamili, kung sino sa amin ang trabaho mo mas kailangan mo sa buhay mo, anong pipiliin mo? Trabaho mo o ako? Oh, bakit hindi ka agad makasagot? Aiza, akala ko ba mahal mo ako? Akala ko ba seryoso ka sa relasyon na to? Mahal naman talaga kita, Gerson. Hindi naman ako magpapaligaw sa'yo at mas lalong hindi kita sasagutin kung hindi ako seryoso sa relasyon na to. Talaga? Bakit parang ako lang ang nag-e-effort? Ako lang yung palaging handang lumaban. Alam ko naman na hindi talaga madali sa sitwasyon mo ang relasyon natin. Pero sana naman, ipakita mo sa akin kahit konti na may pakialam ka rin sa akin. At mahal mo talaga ako. Kasi marunong din ako mapagod. Marunong din ako masaktan.
Papadudot lahat naman siguro ng relasyon ay binibigyan ng mga pagsubok. Siguro ang mga negatibong narinig ko tungkol sa amin ni Gerson, ang pagkausap sa akin ng principal ng eskwelahan kung saan ako nagtatrabaho, pati na yung mga tao na hindi boto kay Gerson para sa akin ay parte ng pagsubok na kailangan naming malampasan. Tama naman kasi si Gerson sa mga sinabi niya na sa aming dalawa ay palagi na lang siya yung mas matatag. Palaging siya yung handang lumaban. Palaging siya yung mas willing na isakripisyo ang lahat para sa relasyon naming dalawa. Naisip ko, papadudot, na siguro nga ay oras na para maramdaman niya na ako naman ang lumalaban para sa relasyon namin. Na seryoso rin ako sa kanya at totoong mahal ko rin siya. Oo, hindi talaga madali ang lahat para sa aming dalawa, pero wala naman sigurong relasyon ang hindi dumaan sa mga problema. Nagkataon lang na sa umpisa pa lamang ng relasyon namin ay binagyo na kaagad kami ng mga pagsubok. Pagsubok na muntik pang maging dahilan para bumitaw ako at mapagod si Gerson. Papadudot, na realize ko noon na oras na para patunayan kay Gerson na mahal ko rin siya, kagaya ng pagmamahal niya sa akin. Nang muli akong kausapin ng principal ng eskwelahan tungkol kay Gerson ay muli kong pinaliwanag sa kanya ang side ko. Sinabi ko na rin sa kanya ang totoo na may relasyon nga kami ng daddy ng estudyante ko. Na wala akong nakikitang mali sa relasyon namin dahil una sa lahat ay pinoproseso na ang annulment nila ni Gerson at Myla nang maging boyfriend ko si Gerson. Pangalawa ay hindi ako ang dahilan ng paghihiwalay nilang mag-asawa. At pangatlo ay labas ang relasyon namin ni Gerson sa pagtuturo o pagtatrabaho na ginagawa ko sa school na yon. Dahil kahit kailan ay hindi ako nagpakita ng magandang imahe para sa ibang tao, lalo na sa mga bata. Sa huli, papadudot, ay dumating pa rin ako sa punto na kailangan kong timbangin kung ano para sa akin ang mas mabigat. Kaya naman mas pinili ko ang mag-resign na lamang para sa kakatahimik ng buhay ko at ng relasyon namin ni Gerson. Nag-apply na lamang ako sa ibang eskwelahan at kaagad naman akong natanggap. Ilang taon na rin ang relasyon namin ni Gerson at alam na rin ni Isaac ang tungkol doon. Dahil close naman sa akin ang bata ay kaagad niya akong natanggap bilang pangalawang mami niya. May ibang boyfriend na rin ngayon si Myla, pero patuloy pa rin ang pagproseso ng annulment na para sa naging kasal nila ni Gerson. Papadudot, pagdating sa usapin ng career o pag-ibig ay madalas ay mahirap talagang pumili, lalo na at mahalaga ang dalawang bagay na yon sa buhay natin. Pero siguro kung alam naman natin sa sarili natin na walang mali sa pag-ibig na meron tayo, hindi na natin yon kailangan pang bitawan. Dahil ang career ay mas madaling mahanap kesa tunay na pag-ibig. Maraming salamat po sa pagbasa ng sulat ko na sana ay nakapag-iwan ng aral sa ating mga kabarangay na nakikinig ngayon. Ang inyo pong kapuso at kabarangay forever, Aiza. Barangay Love Stories. Barangay LS 97.1. 97.1. Number 1. Forever.